Diyos na makapangyarihan sa lahat, marami pong salamat, Panginoon, dahil ang mga pangako mo po, Panginoon, ay tunay na totoo sa aming mga buhay. Lord, sa umaga nga pong ito, as we look at this, the life of Peter, Lord, your apostle, ay ikaw nga po magbigay sa amin ng kaliwanagan, Panginoon. Bigyan mo kami ng puso na damong turuan. Bigyan mo po kami ng puso, Panginoon, na tatanggapin ang mga salita mo, Panginoon. Lord, and as I share this word, bless me, Lord, with your wisdom, Panginoon. At sa bawat makikinig, ay pakapuspusin mo nga po mga yumasagta na yung banal na Espiritu. Maraming pong salamat, Panginoon. Ito pa ang dalangin sa Panginoon Jesus. Amen. Amen. So, gusto ko pong tingnan natin ngayong umaga itong si Peter. Pag po nasabi na, pag tinanong tayo, meron ba kayong alam na disciple? Sigurado ko unang papasok sa atin, Peter. Hindi naman siguro yung mga iba, si Judas. Alam naman si Judas na pumasok sa isip natin, di ba? Alam naman si John. So talagang, pag yung sinabi, magbigay kayo ng isang apostle or isang disciple ng Panginoon. Si Peter ang papasok sa isip natin. Nabasa po natin yung mga Biblia natin sa 2 Peter 3:18. Si Peter po is a champion of spiritual growth. So, as we became a Christian, ito po yun ang susunod nating dapat na maging goal. Dapat po tayong mag-grow. Pag hindi po tayo nag-grow, there's something wrong. So, titingnan po natin yung buhay ni Peter. So, sabi po ni Peter, sa 2 Peter 3:18, ito po yung last niyang yung nagsulat siya ng letter. Ito yung pinakahuli-huling mga salita niya doon sa letter niya. Sabi niya, "Rather you must grow in the grace and knowledge of our Lord Jesus Christ." Pero balikan mo natin yung 17. Bakit niya sinabi yung 18? Kasi sa 17, ang sabi dito, "I am warning you ahead of time, dear friends. Be on guard so that you will not be carried away by the errors of these wicked people and lose your own secure footing. Rather," in sa 18, "you must grow in the grace and knowledge of our Lord Jesus Christ. All glory to Him both now and forever. Amen." So noon pa lang, alam na ni Peter na yung mundo natin ngayon ay magiging wicked. No? Alam niya magiging wicked, alam niya magiging makasalanan. So, ang gusto niya is we must grow in the knowledge of our Lord Jesus Christ para maharap natin yung wickedness ng mundo. So, simulan natin kung kilalanin muna natin si Peter. Si Peter, yung early life niya, alam natin kay Peter, ito yung mga pinaka standout na nalaman natin kay Peter. Yung pangalan niya na una is Simon or Simeon. Was born in Bethsaida, a village near the Sea of Galilee. At ito yung fisherman. Yung pag sinabi Peter, fisherman. So, yun nga, alam natin yung storya nito, no? Nung si Peter ay tinawag ng Panginoon. Kasama niya yung kanyang mga kapatid, sila yung nangingisda. And sabi niya, "Peter, sumama ka sa akin." Ganun lang, "Peter, sumama ka sa akin. And be my disciple." And noong time na yon, pagkasabi na ni Jesus sa kanya, agad-agad iniwan niya yung bangka niya at sumama agad. When I was reading this, sabi ko, paano kaya akong tinawag ko ng Panginoon? Sabi ko, siguro, isipin ko agad, okay, magpapagawa ako ng bahay ngayon eh. Tsaka pwede ba pagkatapos na? O kaya, yung sasakyan ko, tsaka yung ko. Parang ganun kagad, no, yung isipin. Pero si Peter, kaya siya nag-stand out kasi kakaiba nga siya. Si Peter, titignan pa natin yung mga ibang characters ni Peter na talagang nag-stand out siya sa lahat ng disciple. Kaya siya naging leader. So, spiritual growth was obviously a very important topic to Peter. It was a topic which he could closely identify. Si Peter yung kaunahang tao na nag-respond sa call ni Jesus when siya ay nandun sa Sea of Galilee. And Peter was the most human of the 12 and most valuable to Christ. And siya din po yung isang example ng
transformation. Kanina narinig ko kay, ano yun, kay Jeff, yung transformation, parang, uy, ito, sa pool, sabi kong ganun. So, titingnan natin dito yung transformation ng buhay ni Peter. So, after nung scene na yun, nakita natin lahat yun doon sa movie na Jesus, yung doon sa Passion of the Christ, hindi masyado nang pinakita kasi nag-focus lang kay Christ. Pero alam natin, napipicture natin sa isip natin na nangisda sila, pinunta sila ni Jesus at sinabi niya na, you will be fishers of men. So sumama sila kagad. So tingnan natin yung the call of Peter. His brother Andrew brought him to Jesus, who gave his surname Cephas. Sa 1 John 1:40-42. Tingnan po natin to. 1 John. Medyo maano ito naman ako. 1 John 1:40. Di ba may mga Biblia po tayo? Tingnan po natin yung 1 John 1:40. Yan. 1 John 1:40. Ay, hindi pala. Tama. John lang pala. Sorry. John 1:40-42. John 1:40-42. Okay, John 1:40. Andrew, Simon Peter's brother, was one of these men who heard that what John said and then followed Jesus. Andrew went to find his brother Simon and told him, we have found the Messiah, which means Christ. Then Andrew brought Simon to meet Jesus. Looking intently at Simon, Jesus said, your name is Simon, son of John, but you will be called Cephas, which means Peter. Yung pong pangalan daw po ni Simon, yung ibig po sabihin na Simon ay para siyang pinaka-popular na pangalan, parang Tom, Dick, Harry sa US, parang mga ganyan. Tapos ang binigyan siya ng pangalan na Cephas or Peter, pinitawanan daw po siya ng ibang tao. Kasi para daw po sinabi mo na yung Simon na siga, ginawa mong Peter na ang ibig sabihin parang lambutin, gano'n. Para daw pong tinawag mo na curly yung tao na walang buhok. Parang gano'n yung pagkakatransform ng pangalan niya. Ito pangalan pa lang ha. So tingnan natin yung yun nga na sinabi ni Andrew, nandito nakita natin, we found the Messiah, tapos sinabi niya si Simon. Then at that point, iniwan nila lahat, sumama sila kay Jesus. So, when Simon first met Jesus, he was anything but a rock. He was impetuous and outspoken, rarely thinking before he talked. Ito si Simon, ang kanyang karakter talaga padaskol-daskol. Alam niyo ba yung salita na yun sa Tagalog? Yung, ano bang ibang salita doon? Parang, hindi ko alam parang, basta alam niyo na yun, hindi niyo na yun, yung, parang, Takles. Ayun, takles siya, takles. Tapos, para gagawin niya muna, hindi mo niya naisipin. Parang gano'n. Basta, impulsive yan, ganyan. So, palipat din. Hindi pala, yun muna. Si Peter, kahit gano'n yung kanyang karakter, maraming instances na magpapakita na siya ay gano'n, na talagang outspoken. Pag ano, hindi siya papayag, gano'n siya. Parang hindi mo siya kayang barasuhin. Parang gano'n. Pero ito yung nagustuhan ng Panginoon kay Peter. Siya ay earnest and courageous siya. Matapang si Peter. And yun yung naging karakter niya para siya ay maging leader ng mga apostol. Peter was not anything like the 11. Bakit po hindi siya, wala siyang katulad dun sa 11. Nag-iisa talaga siya. Kasi nga siya ay impulsive, open acting, and giving
thought to what he was doing or saying. Hindi siya nag-iisip agad, basta act agad siya. Ito yung mga instances sa Matthew 14:22-33. Ito yung si Jesus, nakita niya si Jesus naglalakad sa Sea of Galilee. Anong ginawa ni Peter? Naglakad din siya. Hindi man lang niya inisip, uy, malalim to, makakalakad ba ako dito? Hindi, basta, yun yung karakter ni Peter, basta nakita niya, sunod agad siya. So naglakad siya doon sa, alam niyo ba yun, yung Jesus walking on water? And si Peter naglakad din siya sa water, pero na-distract siya, kaya nahulog siya. Pero isang karakter ni Peter na pag sinabi ng Panginoon, sunod siya agad. Although matigas ang ulo ni Peter, pero ang nakita ng Panginoon ay yung kanyang potential. Nakita ng Panginoon yung potential ni Peter. Pangalawa na nung nasa upper room sila, nung si Jesus ay washing the disciples' feet, si Peter, pwedeng hayaan na lang niya na hugasan yung paa niya, pero hindi. Sabi niya, hindi niya maintindihan yung nangyayari. Nangatwiran pa siya sa Panginoon. Ganyan yung karakter ni Peter. Tapos yung isa pang karakter ni Peter na, nung si Jesus ay inaresto, ano ginawa niya agad? Hindi siya nakipag-usap, tinagaan niya kaagad yung yung isang soldier, di ba, na natanggal yung tainga. So, si Peter din ay vocal siya sa pagiging loyal niya sa Panginoon. In Matthew 26:31, sabi niya, even if all are made to stumble because of you, I will never be made to stumble. And yun nga, although pinangako niya sa Panginoon, a few hours later, idinanay niya ang Panginoon. So, tingnan natin, ayan yung karakter ni Peter. Matigas ang ulo, matapang, tactless, impulsive. Pero bakit si Peter yung naging isa sa mga pinaka-powerful preacher nung time na yun? Titingnan po natin yan. So, ayan, yung susunod, every one of us naman po siguro sa ating mga buhay, meron tayong pinaka-lowest point. So, ito yung lowest point. Titingnan natin yung low point ng buhay ni Peter. Pero bago yan, may mga i-example lang ako sa inyo na kung paano nila nakilala ang Panginoon on the lowest point of their lives. Yung unang example, kilala niyo ba si Amalayer? Kilala niyo yan? Kilala niyo si Amalayer? Yung dalagita na sa LRT, yung tinalakan niya yung guard doon. Pero maraming hindi nakakaalam na may fault din yung guard doon. Pinrobok niya si Amalayer. Pero yun yung lowest point ng buhay niya. Lahat ng tao sa social media galit sa kanya. Hindi na raw siya makalabas ng bahay, tumigil na siya ng schooling for a time. Yun yung lowest point sa buhay niya. Pero nagpapasalamat siya dahil nangyari yun. Dahil kung hindi nangyari yun, hindi niya nakilala ang Panginoon. So, yung pangalawa, si Pacquiao, nung siya ay naging Christian, alam niyo, ito nakakalungkot kasi nung mga unang panahon pa, pag halimbawa, isang famous celebrity naging Christian, parang yung reaction ng mga tao, lalo na nung wala pa social media, parang, good for him. Ganyan. Ngayon, pag sinabi na, halimbawa, si Pacquiao nung naging Christian, nabaliw na si Pacquiao. Alam niyo yan, ganang parang, he lost his mind. Parang ganun kagad na, nung naging Christian si Manny Pacquiao, sabi nila, tatalo na yan, kasi naging Christian. Parang, ang sakit ang gawin, parang sa atin, parang sakit na, pero kailangan ilaban natin. So ang reaction ng noon tsaka ngayon iba. Ngayon mas matindi, talagang hindi, sira na ulo niyan. Parang gano'n, nasiraan na yan si Manny, kaya naging Christian. So yun ang nakakalungkot, pero salamat sa Panginoon dahil yung pagiging Christian ni Manny Pacquiao, hindi lang isang lingguhan, isang anuhan. Ngayon, nagpipreach na rin siya. At maraming, hindi na ang importante ron yung dati niyang buhay. Ang importante na ay yung buhay niya ngayon. At ang pinaka-importante, maraming tao nakakilala sa Panginoon. Meron ba isang example? Kaya si Hayden ko. Okay. Paano? Si Hayden ko, pinakabago to. Christian na rin siya. Parang, guilty ako dito which I'm thankful because
na-test ko lalo na merong spirit na nagko-convict. Lalo ko na-test na ang banal na spirito ng Panginoon ay nasa akin. Dahil, nung narinig ko yun, nakita ko sa Facebook parang, gano'n ako agad, parang, di yan. Yung pa, parang gano'n, parang, tapos biglang, parang may sumapak sa akin gano'n, parang, hey, parang gano'n, hoy, parang gano'n, alam niyo yun, na-conviction kagad. That very moment, na-convict kagad ako. Ang conviction is that, hindi ka, ito yung word eh, hindi ka ba talaga naniniwala na kaya kong gawin yan? Yun, ganun yung conviction, no? Pasensya na po kasi si April, tinamaan na rin ng sakit. Ako, meron na rin. At dito nag-aabang na. So, nung nakita ko sa Facebook na si Hayden ko, Christian na siya. Parang di ako makapaniwala. Talagang parang, wala yan, publicity stunt lang yan. Di yan totoo. Parang ganun. And yun nga na, ang lakas ng conviction ng Holy Spirit na talaga parang Holy Spirit punch. Gano'n talagang sapak talaga sa mukha na hindi ka ba talaga naniniwala na kaya kong gawin yan. Gano'n yung salita. Hindi ka ba talaga naniniwala na kaya kong gawin yan. So, pahiyang-pahiya ako sa Panginoon. Talagang I said sorry to the Lord. Kasi minsan hindi natin na papansin yung mga ganong reaction natin. Which is, wala namang mawawala sa atin kung maniwala tayo na yung Christian na si Hayden ko, di ba? Kung hindi, wala namang nawala sa atin. Di naman ako nawala ng pera, di naman ako napahamak, di naman nasaktan yung pamilya ko. Pero yung hindi tayo maniwala is like denying the power of the transforming power of God. Nagigets niyo po? Gusto ko pong i-stress ito ngayong umaga na pag meron tayong, di ba, narinig natin naging Christian sa ganito, wag na po tayong mag-contest. And let's just believe in the power of Christ. Na kaya niyang baguhin yung buhay. Then after nung conviction na yun, may mga lumabas na mga na parang na ako, parang sabi ko, meron pang isa na parang sabi niya, ano pagkakaiba mo at ni Hayden nung bago kang Kristiyano? Parang ganun. Ganun na kagad nung lumalabas na yung mga convictions. And I tell the Lord, I'm sorry dahil, kumbaga parang initial reaction mo ganun. Pero, pasalamat sa Panginoon dahil na-test ko na really the Holy Spirit is within me. Na talagang, when you think of those things, iko-correct ka ng banal na Espiritu. So, yun talaga yung purpose kung bakit dumating ang Panginoon kung bakit natin tinanggap ang Panginoon to transform our lives. Wala na iba. Yun yung unang-una. Transform our lives. So, kung kaya tayo i-transform ng Panginoon, kaya din si Hayden. So, then I follow his story. And nagsimula lang yun dahil sinama siya ng kaibigan niya sa isang conference. Ganun lang. Tapos doon na nagsimula. So, sa ating mga buhay, kahit po tayo may mga low point tayo, tingnan natin yung low point ni Peter. Ako po, pinaka-lowest point ko siguro, nung nasa Singapore kami, pero dito yung lowest point ko, nung paano ko nakilala si Jesus Christ, ay nung nasa college ako. Na wala ang ginawa kundi lasing ka everyday sa boarding house. Dahil, ilang yung after ng school, yun lang gagawin. Wala kami ibang gagawin. Isang bilog lang ang katapat. Tapos, nabukas ang pasok na naman, medyo amoy papasok sa school. Then, sinama ko lang isang kaibigan ko sa isang parang gathering ng mga Christians, which ang tingin ko noong una ay super corny na ayokong pumunta. Sa building ng school namin, sa PUP. So pumunta ako, and meron silang parang mga human video tawag doon, parang i-act nila yung kanta. Parang gano'n, theater. And doon ako na sobrang tinamaan talaga ng husto. Parang una, sabi ko, hindi ako punta dyan. Sobrang corny niyan eh. Yung crush ko, nandun. Sige, punta ako. Sige. Sige, okay lang. Okay ako, available ako. Tapos yung time na yun, meron doon isang kanta na Tomorrow. Sabi doon, Tomorrow, I give my life tomorrow. Ang story is, yung babae, ini-invite siya ni Jesus. Sabi niya, tomorrow. Tapos yung boyfriend dumating, nakipag-date na sa boyfriend, tapos in-invite siya ni Jesus, tomorrow pa rin ang tomorrow, hanggang sa namatay yung babae. Tapos yung boyfriend, naging Kristiyano siya.
Tapos to, when I watch that, that yung parang theater act na yun, di lang ako napakali pag uwi ko. Parang ibang-iba ng klase yung pakiramdam ko na hindi, nag-iba. And then, the lowest point of my life when I'm a Christian, nung nasa Singapore kami, nagkautang-utang daw kami doon. At nagkautang ako sa Singtel dahil meron silang mga bills na hindi ko matanggap na ako yun. Nakipaglaban ako sa Singtel, di ako nanalo. May abogado sila, ako wala. So, I ended up paying kung ano man yun, na nagkapatong-patong na. So, wala akong magagawa eh. Meron na ako summon eh. So, tapos, pumunta ako sa office, ganito. Sabi ko, talagang nilalaban ko, hindi ko tinawag yan, hindi ko yan number, hindi ko ano yan. Pero wala nagawa. Kasi nga, may lawyer sila, ako wala eh. So, may mga low point ng buhay natin. At si Peter, ang lowest point ng kanyang buhay ay nung i-deny niya ang Panginoon. Sabi niya dun sabi niya sa Matthew 26, no? Sabi niya, even if all are made to stumble because of you, I will never be made to stumble. Sabi niya, hindi ako matitinag. Susuportahan kita kahit saan ka pumunta. Pero, dito siya bumagsak sa denial niya kay Jesus Christ. So, tingnan natin the circumstances of the denial. He had been with Jesus from the beginning of his ministry. Number 2, he had expressed great confidence in Jesus. Makita natin yan sa Matthew 16:13 to 17. Yung pangatlo, he said he was willing to die for Jesus. Ito na ngayon, yung Matthew 26:31 to 35. He had defended Jesus in the Garden of Gethsemane. Ito yung chinap niya yung tenga ng isang guard. Pero ito na, he followed Jesus at a distance. Nung naaresto na si Jesus, susunod-sunod na lang ngayon si Peter. Hindi na siya yung mamamatay ako nang dahil sa'yo. Ganun. Hindi na siya ganun ngayon. Parang, muna siya, parang ganyan-ganyan muna siya. O susunod-sunod na lang siya. And then, yung pinakahuli, he denied Jesus. So, makita natin dito, yung buhay ni Peter ay hindi naman kakaiba sa buhay din natin. Tayo rin, impulsive din tayo minsan. May karakter din tayo. Kaya si Peter daw po ang pinakamalapit sa ugali sa mga tao. No? Sa disciple, tapos between disciple at yung mga normal na tao. So, huwag na po natin tingnan si Peter na sobrang kakaiba. Yung ugali ni Peter po ay katulad lang din natin, kaya siya ang ginawang example. So si Peter, parang ganun din siya sa atin na parang, sige, pupunta ako dyan, ipagtatanggol kita, tapos pagdating na wala na. So yun, katulad din natin, ganun si Peter. So, ito yung naging pinaka-lowest point ng buhay ni Peter. At makikita natin from the lowest kung paano siya dinala Panginoon sa pagiging one of the heroes of the Bible. So, tingnan natin yung sunod yan, yung some precedents of the denial. Ito yung nagkaroon siya ng self-confidence. Naalala niyo yung story sa Garden of Gethsemane where the Lord is praying. And pagbalik niya doon, natutulog. Sabi niya, pagbantay lang kayo, babalik ako para manalangin. Tapos pagbalik ulit, tulog na naman sila. Self-confidence. He seemingly felt no need to pray for strength. So, gusto kong i-relate to every time sa ating mga buhay. No? Sometimes, ako po, naranasan ko to eh. Pag marami kang pera, parang ayaw na mag-pray. Hindi ka nagpe-pray, parang kaya ko to, parang ganyan, no? Pero pag wala ka, parang, Lord. Di ba? Self-confidence. Na-experience din natin to na pag parang lahat, parang sinusubo na lang sa atin na sobrang, ito, dating. Parang nakakalimutan na natin na manalangin, humingi ng tulong sa Panginoon. And, he became an easy victim for Satan. Alam naman po natin na si Satan ay laging nakaabang lang, no? Nung nakahanap siya ng chance kay Peter, nung idinanay na si Peter, broken na siya, takot siya, ayun na, pumasok na si Satan sa picture.
And he was frightened not by Pilate or a soldier, but by a maid. Tingnan natin itong Mark 14:66. Basahin po natin itong Mark 14. Sabi sa Mark 14:66, Mark 14:66. Ayan. Ito yung scene na si Peter nag-aabang doon sa may courtyard. No? Sabi dito sa 66. Meanwhile, Peter was in the courtyard below. One of the servant girls who worked for the high priest came by and noticed Peter warming himself at the fire. She looked at him closely and said, "You are one of those with Jesus of Nazareth." But Peter denied it. "I know what you're talking about." "I don't know what you're talking about," he said, and he went out to the entryway. Just then, a rooster crowed. So, ito yung may nakakilala sa kanya. Kung napanood natin yung mga film ni Jesus, yung nasa fire sila, nagpapainit siyang ganyan, ano? Tapos parang sabi niya, "Teka, ikaw yung kasama ni Jesus, di ba?" Hindi ako yun. Tapos tumakbo siya. Tapos yung may nag-crow na, na rooster. So, hindi siya natakot sa kay Pilato, sa mga soldier. Dito pa siya natakot dun sa mismong lang. So kung maintindihan natin yung takot niya noon, para siyang kriminal, yung parang, may nakatingin ba sa akin? May nakatingin ba? Parang may nagmamatchat. Na merong sinabi lang, ikaw yung wala pa sinasabi, no? Kunyari ako isang, takas. Tapos may nagsabi sa akin, out of nowhere na, di ba ikaw yung, wala bang sinasabi kung ako, tatakbo na ako. Ganon, parang ganon yung senaryo na to. So, natakot si Peter. Ito yung pinaka-lowest point ng buhay niya, takot na takot siya. Dahil dun sa kanyang ginawa. At na-confirm yun dahil nga, sabi ni Jesus, every time you deny me, may rooster na mag-crow. So, then, self-confidence yun. Yung pangalawa, he followed Jesus from a distance. Tingnan yung difference ni Peter tsaka ni John. Si John followed closest to the Lord. Lagi siyang, kahit nung pasa ni Jesus Christ yung cross, si John nandiyan na sa tabi kasama si Mary Magdalene tsaka si Mary. So, naglalakad siya kasama si Jesus, closest, pero hindi siya hinaras ng mga tao. In-identify niya yung sarili niya sa Panginoon, hindi siya hinaras ng mga tao. Minsan po, ito yung fear natin. Ito yung ni Brad Chris, testimony ni Brad Chris, tanda ko to lagi, hindi ko to nakakalimutan, na natatakot siyang i-identify noon yung kanyang association, yung pagiging believer niya. Kasi baka hindi ako maging in sa mga ganyan. Maraming mga reason, Pero doon yung dinatest na while siya ay nandun lang from a distance, parang kunyari, yung dating Brad Chris to, dito yung ngayon, example lang Brad Chris. Ito yung dating Brad Chris, parang from a distance lang siya sa Panginoon. Ayaw niya malaman ng mga katrabaho niya na Christian siya. Testimony to ni Brad Chris. Tapos, yung Brad Chris ngayon ay yung si John, na gusto niya ma-associate siya na kasama niya si Jesus, na believer ako to. Close kami ni Jesus, ganon. So, nung ayaw niya ma-associate siya kay Jesus sa trabaho, dun sa mga katrabaho niya, ang daming mga nangyayaring hindi maganda, di ba, Brad Chris, no? Pero after 4 years ba yung Brad Chris? 2 years. 2 years. 2 years, binalikan niya yung tao na yon at sinabi niya, naniniwala ako kay Jesus Christ. He is my Lord and Savior. Everything nagbago. Everything ay naging ang flow ng blessings ay dyan. Yun nga, na talagang nagbago, complete turnaround. So, eto, bagay na bagay ito doon sa story ni Brad Chris na si John, kasama niya si Jesus, nung pinaka worst, nung hinahagupit siya, nandun si John. Pero hindi siya hinaras ng mga tao. Walang humaras sa kanya kahit isang tao. Eto, nung si Peter, medyo susunod-sunod lang ganyan, tinitingnan niya si Jesus. Pag may nakaalala sa kanya, ikaw yun, tatakbo siya. So, nakita niyo yung difference.
Ito yung lowest point nung buhay ni Peter. At sa ating pong buhay, as I related to our lives, huwag muna natin gayahin yung buhay ni Peter noon na at a distance lang. Kung may chance tayo, pag may nagtanong sa atin, are you a believer? Yes, I'm a believer. You got a problem, right? Gusto kayo ganun no? Para matawa, no? So, yes, I'm a believer. Ganon. Hindi po, huwag na po natin, huwag na yung parang, nag-aalala lang ka pa. Or sometimes, wag ganon. Basta po, let's consider ourselves like John, nung time na yan, na hindi niya iniwanan ng Panginoon. So, meron po mga bagay na lalong nagpalakas alam ni Peter na kasi i-deny niya ang Panginoon. He had fully been warned. Winarning niya siya ng Panginoon na you will deny me. So, and the time during which the denials were uttered, nung i-deny niya ang Panginoon, ito yung time na ang Panginoon ay pinahihirapan. So, Peter added to the suffering of Jesus. Pero bakit titingnan natin yung susunod after death ni Jesus? Bakit si Peter? Siya yung pinagbigyan ng keys of the kingdom. Bakit si Peter? Okay. So, tingnan po natin una natin tinignan yung buhay ni Peter as a fisherman, as a normal person. Tapos nung tinawag siya ng Panginoon, all out siya, todo siya, tapos biglang bumagsak siya. And tingnan naman natin nung after namamatay na si Jesus Christ. So, nung after na mamatay na si Jesus Christ, ibang Peter na po. Ibang Peter na yung umusbong, kumbaga. No longer unstable, he became dedicated servant of the Lord who boldly laid his life on the line for his master. So, after minsan po, kapag yung leader, halimbawa yung mga insurgents, yung mga NPA, yung mga Abu Sayyaf, ang tinitira as much as possible, ang gusto ko nang mapatay ng mga military, yung leader. Kasi pag namatay yung leader, usually nangyayari, disperse na yung unless may tumayong isang leader ulit. Pero pag walang tumayong leader, mag-aalis na yan. Madi-disperse na yung grupo. Pero si Peter, nung nawala ang Panginoong Jesus, tumayo si Peter ng matatag. Sabi po dito, it is interesting to see how greatly he improved after the resurrection. So, sa panahon po natin ngayon, tayo na itong mga Peter na ito. Tayo na. So, he preached the gospel with fullness and continued to preach it. Ito po. Maganda po ito. Tingnan po natin sa Acts 2:14-41. Acts. Yan. Acts 2:14-41. Ayan. Ito yung first time na magpipreach na si Peter. Itong mga verses na to. So, sabi po sa verse 14, Then Peter stepped forward with the 11 other apostles and shouted to the crowd, Listen carefully, all of you, fellow Jesus and residents of Jerusalem, make no mistake about this. These people are not drunk, as some of you are assuming. 9 o'clock in the morning is too early for that. No, what you see was predicted long ago by the prophet Joel. Ang nangyari po dito, ito yung baptism of the Holy Spirit. Na ang akala ng mga tao, mga lasing yung mga kasama ni Peter, speaking in tongues. Pero, sabi nga ni Peter, hindi sila lasing. Ito was predicted long time ago. And as the story goes, nag-preach siya dito sa mga verses na sa mga sumunod, nag-preach si Peter. And hulaan niyo po, kung sino nakakaalam, ilan ang nabaptize nito. One preaching. 3,000. 3,000, ano? Yung tayo, meron lang tayong mabaptize na isa. Masayang-masaya na tayo. Pero nung panahon ni Peter, at take note po, first time ni Peter itong magsalita.
First time. But, ito ay after nilang mabaptized by the Holy Spirit. Kasi takot talaga sila eh. Nung una, sabi nila, ano sabihin namin? Paano namin gagawin ito? I will give you the Holy Spirit. Yun sabi ni Jesus Christ. May iiwanan ako sa inyo. And ito yung Holy Spirit. Then, after that, 3,000 yung nadagdag kaagad. Doon yung 3,000. Paano kaya nila pinagkasya doon sa lugar yun? Ano? Yung 3,000. And nung time po na to ay parang may feast ito eh. Ito yung pinag-aralan natin sa Bible study nung mga nakaraan pa kay Pastor Art. So, yung iba nga dun, sabi ni Pastor Art, yung iba nga dun, miesta lang eh. Tapos, na-share ng gospel and tinanggap nila ang Panginoon. So, ito yung unstoppable na si Peter this time. After the lowest point in his life, ito na, nag-uusbong na yung bagong Peter. And isa pa, he was put to prison for his preaching. So, nakakulong siya, just like Paul. Tapos, ito yung, he went to Samaria to confirm reports that Samaritans accepted the gospel. So, alam ko kasama niya rito si John, na pumunta sila ng Samaria para check-in. Hindi na lang siya yung narinig niya na may tumanggap. Okay, good, may tumanggap. Hindi, pumunta siya doon. Che-checkin ko kung totoo yan, kung ano yan. Pagpunta niya doon, na-meet niya naman yung, hindi ko nasama dito, si Simon ang pangalan, Simon the Sorcerer. Yung black magic, ganyan. Nire-rebuke niya dahil gustong bilhin, gustong bayaran ni Simon. Kasi si Peter, he has the power of the Lord, power of God. So, sabi ni Simon, gusto niyang bilhin. So, dahil siya, Dr. Kwak-Kwak siya, kumbaga, parang witchcraft. Ang ginagamit niya ay witchcraft, sorcery. So, nire-joke niya yun. So, marami pa siya ginawa. He preached the first Gentile converts. Kahit alam niya na magagalit sa kanya yung mga Jews. So, nakikita natin yung karakter ni Peter. After that, nag-iiba na. Naging strong and stronger na siya. He was imprisoned by Herod Agrippa but miraculously released. And ito po yung kahit po hanap tayo sa Bible, wala tayong makikita na kung paano namatay si Peter. Pero ito po yung isa research na kanila na ginawa ng mga scholars and everything. Lahat nag-point out sa ganito na si Peter ay ni-request niya na i-crucify siya upside down. Sabi ko, ba't gano'n? Sabi, ang katuwiran daw po ay, he said he is unworthy to be crucified in the same manner as Jesus. So, gano'n yung tingin niya sa sarili niya. Talaga, sobrang taas ng tingin niya sa Panginoon. So, as Peter is improving, at talagang siya ay nagiging matapang, ibig sabihin lang po nito ay siya tumatatag, lumalago siya, nag-grow siya. So, sa atin po mga kapatid, tayo pong sa atin bilang mga Kristiyano, pag po tayo ay naging talagang matapang sa Panginoon, ibig sabihin po nung nag-grow na tayo. Pag naman po tayo medyo natatakot pa, let's check ourselves, kailangan ko pong mag-grow sa Panginoon. So, tanda-tanda ako po nung college ako. First time kong mag-evangelize sa school. So, alam niyo naman yung mga estudyante, mga pilosopo, So, ganito, sabi niya, sige, 5 tayo ha. Yung 3 doon, yung 2 dito. Sabi, sumama ako doon sa 3 para hindi na ako magkasalita. So, first time namin mag-evangelize. Sabi niya, sige, bro, puntahan mo na yun. Parang, ako sa isang tao lang, puntahan mo, nakita mo yun? Puntahan mo ako, sabi mo. Ako, mga 30 minutes siguro, hindi ko malapitan. Talagang, takot na takot ako, hindi ako confident. Wala akong confidence na lapitan siya at share ng gospel. Then, nung nilapitan ko na, kinausap ko na, nag-umpisa na akong kausapin. Lumabas na, Iglesia ni Cristo siya. So, lalo humirap ang buhay ko. Dahil nag-stand na niya, dinidebate na niya ako. Dinidebate na niya ako sa kung ano-anong bagay, no?
Tapos sinenyos ako na yung mga kasama ko na sa lolo. Tapos yung si Kuya Mike, yung pinaka-leader, ay sinabi yan, inano niya na ang salita ng Diyos ay hindi natin kailangang pagtalunan. Kailangan natin i-share at ano. Tapos, eventually, itong Iglesia ni Cristo na to, ay napasama din sa amin. So, kailangan natin mag-grow. At itong growth na to, ito po yung formula ni Peter sa growth. In 2 Peter 1:5-11. Nandiyan po yan. So, una yung virtue, yung the determination to do right. Ito po yung, sa panahon natin ngayon, parang kahit sabihin mo na, bakit mo ginagawa yan? Because that's right. Parang may question pa din. Alam niyo, naging-question pa yung ibig sabihin. Bakit mo ginawa yun? Kasi yun ang dapat gawin, yun ang tama. Hindi, ito ang ano eh. So parang may question pa rin. So, as Christians po, there's no such thing as gray. So, there's only black and white. So, if it's right, it's right. If it's wrong, it's wrong. If it's, natatawa nga ako pag naririnig ko yung mga salitang white lies. May kulay pa pala yung lies, no? White lies, yung mga ganyan. So, virtue, the determination to do right. So, let us be determined as we grow in our Christian walk to do what is right. And yung knowledge of the Word of God, because it is the only source which can tell you what is right. So, una, do what is right. And yung pangalawa, yung knowledge, yan yung magtuturo sa'yo kung ano yung right. So, let us study the Bible. Meron po ako napanood nung minsan, ginawang experiment. Itong tao na to, nakalimutan ko yung pangalan niya eh. Lagi silang naggagawa ng experiment sa US na parang maglalagay sila hidden camera. Ito yung tao na, what would you do? Nakita niyo na po ba ito? Nakita mo na yung practice yan. Yung what would you do, parang matanda na siyang, hindi mo siya matanda na medyo matabang lalaki. Siya yung host. One time, may ginawa sila yung sa restaurant, yung may actor, naging yung homeless man, pupunta ron. Gusto ko kumain eh. I'm hungry. Parang yung iba, parang kinukutsa-kutsa. Tapos lalapitan niya, bakit ginawa mo? Parang gano'n. Yung, what would you do? Kaya yung title ng ano na yun, what would you do? Tapos, yung isa, binigyan ng pera. Yung isa, binigyan ng tubig. Yung iba, talagang, palabasin nyo nga yan. Parang, ano ginagawa niya dito? Yung pinaka-latest niya nakita ko, yung dalawa, yung gay partners sila, nasa restaurant. Ang ano nila doon, what would you do? Kung makakita ka ng ganyan, na naglalambingin yung dalawang lalaki, what would you do? Tapos may actress din na babae, sabihin niya, hey, you're disgusting, parang ganyan. What are you doing? Pero actress din yun. So, tatlo silang nandoon. Yung iba, I'm glad, because yung mga sagot ng mga tao, kasi yung iba, parang hindi ako makikialam dyan, buhay nila yun, bahala sila. Pero yung karamihan doon, ang sagot nila, that's not right. That's not what the Bible says. Ganon, parang ako, natuwa ako kasi, gusto kayo sabi ng isang babae, I believe in the Bible, and the Bible says, it's not right. Sabi niya ganon. If that's my son, sabi niya, sobrang ano ko siya, pagagalitan ko siya, ano ko siya, dahil hindi yan ang sinasabi ng Biblia. Ganon. Ang sumagot na ganon, mga tatlo siguro sila, pero konti lang naman yung ano doon eh. Pero pinalitan ng ngayon, titingnan nila kung ano yung gagawin ng mga tao. Yung couple, pinalitan ng babae at lalaki. Okay lang sa mga tao. Yes, that's right. That's normal na babae at lalaki. Hindi naman sila naghahalikan na ano, pero kumbaga naglalambingan, pero it's fine kung lalaki ba. Pero pag dalawang lalaki, it's not right. So, nakakatuwa dahil sabi niya gano'n, ang reason is that back to the Bible. When the Bible says, it's not right. It's a sin. So, pangalawa, knowledge. Basahin natin ang Biblia. Yun yung magtuturo sa atin what's right and what's wrong. Meron nga po isang kaibigan na nung nasa Singapore pa ako. Kasi nung si April noon ay umuwi siya ng Pilipinas kasi hindi ma-approvean yung dependent pass niya. So, nakitira muna ako sa isang parang boarding house. Yung mga double deck, 10 kami sa isang room. Tapos yung mga lalaki doon,
Nangihingi ba naman ng advice, no? May asawa sa Pinas, tapos may chicks sa Singapore. Sabi niya ganun, hihingi pa ng advice sa akin? Anong gagawin ko? May asawa ka ba? Oo, yan na yung sagot mo. Yan na yung sagot mo. May asawa ka pala eh. Tapos, pero nakakatuwiran pa rin. Humingi ng advice na meron daw siyang nililigawan na ganito, ganyan. Tapos, malaman-laman ko may asawa, sabi ko nga eh. O yan yan na yung advice ko sa'yo, may asawa ka eh. Tapos na boxing. Huwag mo na akong tanongin, gano'n. Tapos, ayun, I began sharing with them, pero talagang matitigas sa ulo eh. Puro lalaki, mga 10 kami sa kwarto eh. Imagine niyo na lang kung gaano kagulo yung ano. Tapos, tuwing lalabas sila, ako naiiwan mag-isa. Kasi pumupunta sila sa red light eh. So, the Bible will tell us what to do. So, and I will go to the next, the self-control. The Bible also will tell us what is the right thing to do and will give us self-control. The application of the above knowledge. Ito application na to. That govern one's thoughts and action. After mong malaman, it's application time. Bale wala po kung hindi natin i-apply. So, yung pang-apat, as that you have self-control, kailangan may perseverance ka din. Remaining steadfast to the Lord and His cause. And pang-5, imitating Christ, godliness. Pang-6, brotherly kindness. And pang-7, love, devotion to God and your fellow man, which is expressed in obedience to God and service to man. So mga kapatid, gusto ko lang pong dalhin sa ating ngayong umaga na ito, na after nating tanggapin si Jesus Christ as our Lord and Savior, it's time for us. Na-challenge ako dun sa ano ni Jay eh. Na here I am, send me. Here I am, send me. Ganito si Peter, talagang go lang siya ng go, go, go. Pero dun sa attitude na ni Peter, yun yung nakita ng Panginoon na, ito, pag nag-transform to, sigurado, he will be one of a champion of spiritual growth. So, sa ating po mga buhay, mga kapatid, the moment na tinagap natin sa Panginoon, the next step is to grow in the knowledge of Christ. Alam ko po, merong mga Kristiyano na talagang ang reason nila kung bakit, halimbawa, umalis sila sa isang church, yung mga yung reason na may mga nakaaway, mga secondary na lang yun eh. Pero po pag tinanong sila, bakit ka umalis? Hindi ako nag-grow eh. Ganon. Hindi ako nag-grow. Pero wag din po natin i-limit ang growth as a corporate, sa church. We have to grow individually. Huwag po tayo mag-expect to grow in a spiritual walk kung hindi mo lang natin binubuksan yung ating mga Bible. So, pag naluma po yung Bible natin na talagang lumang-luma, magalak tayo sa Panginoon. Ibig sabihin talagang nakipag-bunumbaraso tayo dun sa Bible natin. So, mga kapatid, ngayon pong umaga, gusto nga po dalhin sa atin na si Peter, sa kanyang as a normal human being, tinawag siya ng Panginoon. Ganun din tayo. Kung hindi po tayo tinawag ng Panginoon, wala po tayo dito. Wala tayo sa gawain ito. Pangalawa, si Peter, just like us, he has the lowest point of his life. Doon niya mas na-realize kung gano'n niya mas kailangan ng Panginoon. Ganun din po tayo, mga kapatid. Alam ko po, lahat tayo, we have different lives, different problems. Iba-iba po tayo lahat, hindi po pwedeng i-summarize. Pero po, ang isa po na sigurado ako na pwede nating i-summarize, ay pwede po, ang lahat po tayo, lahat po ng ating mga kabigatan, problema, sa Panginoong Diyos po natin, kay Jesus Christ po natin itadalhin. At yung pangatlo po, at the lowest point, from the lowest point of his life, dinala siya ng Panginoon to be mighty. Kaya po pag tayo ay talagang parang sub-sub na tayo lugmok, huwag po tayong malungkot. The only way is up. Pag na ikaw ay nasa ibaba, wala ka ibang pupuntahan kundi sa taas. Amen?
And pag po tayo ay discouraged, tingin tayo sa Panginoon. At tayo manalangin sa Panginoon. So, we can expect spiritual growth. Firstly, let's apply these things, yung formula ni Peter, and let's be closer to the Lord. Just like the testimony of Brother Chris, the closer we draw near to God, the closer God draws near to us. So, huwag po natin i-deny ang Panginoon sa ating buhay. At huwag tayo lalayo sa Panginoon. Kung pwede naman po tayo lumapit, bakit po tayo lalayo? Amen. So, salamat sa Panginoon. Maging mabunga sana po nga ang ating araw ngayong Sunday na ito. At let's strive to grow spiritually. Ito po yung magagay sa atin. Spiritual growth is a very good formula po sa ating buhay at most especially po sa ating mga decisions. Tayo po, nagpe-fail tayo madalas sa ating mga decisions, but when we grow spiritually, the Lord will teach us. Amen? Salamat po sa Panginoon. Tayo po ay sandaling manalangin. Maraming Diyos na makapangyarihan sa lahat. Maraming pong salamat sa umagang ito. Thank you, Lord, for that we look at the life of Peter, Lord. Maraming pong salamat dahil nakita namin just like Peter, kami po rin po, Panginoon, ay mga normal na tao lamang. We're not extraordinary people. We're just ordinary people, Lord. But you are an extraordinary God. And Lord, salamat po, Panginoon, sa pagtawag mo po sa amin, Panginoon. Salamat po, Panginoon, that at the lowest point of our lives, Lord, ay meron kaming tatawagan, Panginoon. Thank you, Lord. At ang mga pangako mo nga po, Panginoon, kailanman ay hindi nagbabago. Marami pong